Tuloy na lang natin to pag nakauwi na ako. Bye! Okay, so magsimula tayo sa pagtanggal ng ating clutch lever. Okay, dito natin gagamitin yung ating 10mm wrench at saka yung flat screwdriver. So habang ginagawa to, gusto ko na rin i-share yung reason kung bakit napuputol ang ating clutch cable. Isa dito ay yung palagiang pagliligo ng motor, pagbabasa ng motor at saka yung kulang sa lubrication. Okay, so balik tayo dito. Dalawa lang naman yung need nating tanggalin. Una ay yung nut sa baba nung screw na to. Ayan. So gagamit tayo ng 10mm close wrench. Pwede din naman open wrench. Ayan. So tanggalin lang natin yan. Ayan. So once natanggal na yung nut sa baba, pwede na nating tanggalin yung screw. So dito, gagamit tayo ng flat screwdriver. Yun na nga yung sabi ko kanina, nawala yung regular flat screwdriver ko. So yung gagamitin ko is yung impact flat screw ko. Pero hindi naman kailangan talaga impact drive. If gusto nyo, pwede nyo palitan yung flat screw na yan. Palitan nyo ng bolt. Kasi mas madaling tanggalin. Pero okay naman to. Minsan lang dumudulas. Ayan. So tanggalin lang natin to. Ayan. So, I think matatanggal na siya. Ayan. Okay. So, tabi na lang natin to. Nakuha na natin yung naglalak sa lever natin. Sama na lang natin sa nut para hindi siya mawala. Tabi muna natin to. Next is tatanggalin natin yung ating clutch lever. Ayan. So, align mo lang yan. Ayan. So, hugutin mo yung clutch niya. Okay, so ganun kadali yung pagtanggal ng clutch lever natin. Ayan, so lipat tayo dito sa kabilang side since tapos na nating tanggalin yung lever at saka yung connection niya sa clutch cable natin. So next is tatanggalin natin tong side na to. As you can see, meron dyang nut. So dito natin gagamitin yung 12mm open wrench. No need nang baklasin yung fairings, abot naman siya nung wrench. So, iikot lang tayo ng counterclockwise upang maluwagan natin yung cable. So, yung easy part dito, once naluwagan na siya nung wrench natin, pwede mo na siyang ikutin gamit ang kamay mo. Ayan, ikutin mo lang siya hanggang sa totally matanggal na siya dun sa thread nung cable natin. Kasi hindi ito mahugot pag hindi natanggal yung nut na yan. Alright, so ngayon natanggal na natin yung nut niya. So next is pwede mo nang tanggalin tong tip ng clutch cable. Ayan, ganyan lang siya kadali. And then after this, pwede mo nang hugutin palabas yung lumang clutch cable. Okay, so konting tip lang tayo mga bros, no? Bago mo totally hugutin yung buong cable niya, tignan mo muna kung saan siya dumadaan. Okay, merong butas dyan para sa cable. Para na rin hindi siya pumunta dun sa exhaust ng or tambutso kasi napakainit niyan, pwedeng matunaw yung cable mo. Ayan, so picturean mo na lang siguro yung dinadaanan niya para mamaya pag nagbalik ka or let's say nag-install ka ng bagong clutch, hindi na mahirap. Ayan. Okay, so huhugutin ko lang siya papunta dito para makita nyo na rin yung buong cable natin. Ayan. Okay, guide nyo na rin siya baka kasi sumabit dun sa mga butas. Okay, so nakuha na natin yung clutch cable.
So next thing na gagawin natin is of course marumi siya, so lilinisin natin yung outside part niya. And then tignan nating mabuti yung both ends ng kable. So dapat walang kahit isang maliit na thread na putol. So pag meron kang nakitang putol na kahit maliit na thread lang, need mo nang palitan agad yan. Okay? Mapeperwisyo ka yan sa daan. Alright. So far, itong clutch ko is walang problema, walang putol na thread. So, ibig sabihin yan, okay pa siya. So, gagawin natin ngayon is lilinisin lang natin to and then maglalagay tayo ng lubricant. Okay, so bago natin simulan, papakita ko muna to lalo na dun sa mga merong Z200X or Z200S na motor. So for me, ito yung pinaka swak na cable para sa mga motor natin. So as you can see, itong cable na to, ito yung binili natin kanina na pang DMX Supremo. So when it comes dun sa bend niya, ayan, so same, magkaparehos talaga sila ng bend. Bakit kailangan nung bend na to? Kasi if you can see dun sa dinadaanan nung clutch cable kanina, dapat maiwasan natin na tumama siya sa exhaust or sa tambucho para hindi siya masunog. So ayan, pareho silang merong bend. Okay, medyo mataas lang siya ng konti pero hindi naman problema. Mas okay nga yung mataas at least hindi siya tumatama dun sa manibela natin at saka easy din yung pag-maneuver natin. Yun lang. So, again, TMX Supremo. Swak siya for Z200X na motor. So, yes, tago na lang muna natin to for future purposes. Baka maputol to in the future. So, meron na akong reserba. Kasi yung gagawin ko ngayon is magme-maintenance na lang ng luma kong clutch cable. Okay, so unang-una sa lahat sa pag-maintenance ng clutch cable is kailangan muna natin siyang linisin gamit ang ating WD-40 kasi penetrating agent to. So maganda siya sa paglilinis. Okay, paglilinis lang, iba yung lubrication. Yung iba kasi ginagamit nila tong for lubricant pero hindi naman siya ganun ka-effective. So mas maganda pa rin pag meron kang lubricant talaga for your clutch cable. Okay? Also, wag naman yung direkta mo na lang siyang lalagyan ng lubricant na hindi mo pa siya nalilinis. So, pwedeng mag-stuck yung dumi niya sa loob ng clutch cable mo. So, pwede din siyang maging cause ng pagkaputol nito dahil sa friction. Ayan, so paano ba yung paglilinis natin gamit yung WD-40? So, lalagay lang natin yung tip ng hose ng WD-40 sa may butas dito sa ating clutch cable. So, better siguro na gumamit kayo ng basahan para iwas dumi. Ayan. Okay? Tapos, pag nalagay na natin yung WD-40 ay magpu-push and pull lang tayo. Push and pull dun sa kable. Ayan, so spray. Pag nakapasok na yung WD-40, push and pull lang tayo. So, gagawin mo lang yan, uulit-ulitin mo yung process na yan hanggang sa lumabas dun sa dulo, kabilang dulo ng clutch cable, yung WD-40. Ayan, same process lang. So, point ko na rin na ito yung kagandahan pag nagdi-DIY ka kasi pwede mo talagang malinis ng mabuti yung clutch cable mo. Iba pag nasa shop ka, minamadali lang nila. Minsan nga hindi na nilalagyan ng lubricant. So, salpak na lang, ayun, gamit na lang, kaya ang bilis masira. Ayan, so ito yung dulo nung clutch cable natin. So, yung dumi dun sa sahig, yan yung nanggagaling sa ating clutch cable. So, ibig sabihin, lumulusot na yung WD-40 at saka tinatanggal na niya yung dumi. So, ulit-ulitin mo lang yung process hanggang sa yung lumabas na oil dun sa clutch cable malinis na. So, dun sa mga nagtatanong kung pwede nga bang gamitin yung WD-40 as a lubricant. Well, para sa akin, panglinis lang to. Better pa rin na meron kang sariling lubricant kagaya ng gear oil, engine oil, or kahit all-purpose na penetrating oil. Siguro kagaya ng Singer na oil. Kaso lang walang available. So, ito yung binili ko. Gear oil siya. Parang engine oil din to. Pero if gusto mo yung WD-40 lang at saka wala ng lubricant na iba pang oil, pwede naman
depende pa rin sa'yo yan. So next, para sa lubricant, dito natin gagamitin yung ating syringe or injection. Okay? Kung wala ka nito, meron akong ipapakita mamaya kung ano yung pwede mong maging alternative. Okay? So ayan, so malinis na yung cable natin. Next is lalagyan natin siya ng oil. So paano ba? Gagamitin natin itong syringe na to, ayan. So hindi ko tinanggal yung tip. Actually pinutol ko lang siya, yung matulis na tip niya para hindi siya makasugat. So ayan, so easy lang naman. Be careful lang sa paglalagay nung karayom. Ayan, tapos inject mo lang yung oil sa loob. Ayan. After that, gawin mo ulit yung push and pull na technique hanggang sa dumalo yung oil pababa dun sa kabilang dulo. Ayan, so paano ifula ko nitong injection na to or syringe na to? Simple lang yan. No need nang lumabas at saka bumili. Gagawa na lang tayo ng improvised na embudo. Okay? So, itong clear na plastic na to, ayan, at saka siguro mga 2 or 3 rubber band. Ikot mo yung plastic na yan, ayan, dun sa tip nung clutch cable mo. Ayan. As much as possible, i-make sure mo na walang tatagas na langis dun sa baba. So, yan din yung purpose nung ating rubber band. Ayan. So, nagawa na natin yung ating improvised embudo. Okay? So, next is dito natin ilalagay yung langis dun sa may part na to or dun sa embudo para dumaloy siya pababa dun sa ating clutch cable. So, same as usual, gagawin natin yung push and pull technique upang dumaloy yung oil pababa dun sa ating clutch cable. Ayan, so after doing that several times, tignan nyo yung dulo ng inyong clutch cable. Ayan, yung sa akin, lumabas na yung oil kanina. So, ibig sabihin, fully lubricated na yung ating throttle cable. So, last natin gagawin is lilinisin natin yung outside part niya dun sa mga tumapo na oil para malinis siya. And then, pwede na natin tong ibalik sa ating motor. So, yung pagbalik ng ating clutch cable or pag-install ng bagong clutch cable, parang reverse lang siya dun sa ginawa natin kanina. So, same pa rin, magsisimula tayo dito, susuksok natin yung ating clutch cable, then same process. So, dito sa Z2X, merong butas na dinadaanan nung ating clutch cable. So, madali lang siya. Make sure lang na shoot mo siya dun. Kasi yung iba nakakalimutan nila yan. So, nangyayari, tumatama nga dun sa tambucho, ayun, sunog at saka sira agad yung clutch cable nila. So, lipat tayo dito. Next natin gagawin is babalik natin yung cable dun sa lever niya. Ayan. So, napakadali lang gawin to. Suksok mo lang ulit yung tip ng clutch cable. Okay, isa pa, huwag kalimutang ibalik itong maliit na plastic na to, nasa dulo to ng ating clutch. So, purpose nito is i-lessen yung friction para hindi mabilis maputol yung ating kable. Next is, meron din akong good advice sa inyo. Bago nyo ibalik yung lever nyo, dito kasi natin ilalagay yung dulo ng ating clutch cable. So, lagyan natin to ng konting, hindi naman talaga konti, punuin natin siya ng grasa. Okay? As you all know, yung grasa nagpapalesen siya ng friction, meaning less init, less friction, hindi mapuputol yung ating cable pag meron siyang grasa. So, punuin nyo lang yan. Okay na, kahit punong-puno kasi madaling linisin lang naman yan. Yung mahirap is yung maglakad at magtulak pag naputulan ka ng clutch. Kadalasan kasi dito napuputol yung clutch natin eh. Ayan, so meron na siyang grasa. So next is babalik na natin siya and then maglalak na tayo ulit. So same process na kanina, balik natin yung screw gamit yung ating flat screw at saka balik din natin yung ating nut. I think 10mm na nut
10mm wrench yung gagamitin natin dito. Ngayon, dun pala sa paghihigpit ng ating screw at saka nut, minsan kasi pag hinihigpitan natin yung nut sa baba, lumuluwag yung screw sa taas. So, ito na lang yung gawin nyo. Screw nyo siya while ina-adjust nyo rin yung or hinihigpitan nyo rin yung nut sa baba para hindi na siya lumuwag pa. Ayan, so I think good na tayo. Last na gagawin is mag-a-adjust tayo ng tamang distance at saka tamang higpit dun sa ating clutch. So, meron tayong tinatawag na major at saka minor adjustment. So, dun tayo magsisimula sa ating major adjustment. Alright, so pag sinabi nating major clutch adjustment, dito tayo mag-a-adjust sa bandang parte ng makina. So kung naalala nyo kanina, meron tayong dalawang nuts dito. So dun tayo mag-a-adjust sa dulong nut. Ayan, so tinuturo ko siya. So ikot lang tayo ng counterclockwise upang ma-adjust siya. Okay, dun sa anggulo natin ngayon, sa pag-a-adjust ng ating clutch cable, yung pangalawang nut or yung nut sa dulo, ikutin mo lang ng pa-counterclockwise kung gusto mong mas mahigpit yung clutch adjustment mo. So, madali lang yan. Try mo lang hugutin yung cable para mas mapabilis yung pag-adjust mo doon sa nut na yon. So, of course, gagawin mo, mag-a-adjust ka dito, check mo ulit yung lever natin. Pag masyadong mahigpit, try mag-clockwise, mag-ikot ng clockwise para lumuwag siya ulit. So, repeat the process lang until you'll be able to get the perfect adjustment. So, yes, basically, trial and error to. So, higpit, check, tapos luwag, check, ayan, hanggang makuha mo yung magandang adjustment. So, pag-usapan natin yung magandang adjustment sa ating clutch. Alright, so basic rules pag-adjust ng clutch natin. Bawal na bawal yung tukod. Pag sinabi kong tukod, ito yung napakahigpit na adjustment. Pag mahigpit kasi yung adjustment is mabilis maubos yung ating clutch lining. So, ayan. So, magugulat ka na lang, magpapalit ka na naman ng clutch lining. So, let's say medyo malaki pa yung play. So, pwede kang mag-adjust dito. Ito yung tinatawag natin na minor adjustment. So, gumamit ka lang ng pliers. Ayan. And then, ikot mo yan. And then, check mo ulit yung lever mo. So, gaano ba dapat kalaki yung play? Well, actually, pwede natin siyang i-measure dun sa dulo. Ayan. So, siguro mga 1 inch na play. If we will measure yung tip ng ating lever, 1 inch doon. Pwede na. Ayan. So, to make sure na merong play, try mong ugain yung part na to. Ayan. So, pag nauuga yan, meaning hindi tukod yung adjustment mo. Okay, so tapos na tayo mga bro. Yung last na lang is of course i-test drive yung motor natin. Wow, ang lambot. Okay, di ko in-expect yung ganito kalambot. So yes, gayahin nyo yung ginawa ko at I'm sure di kayo problema sa motor nyo. Peace.